Mayroong nanay, tatay at anak. Ayan ang larong ating nakagisnan. Karaniwang nilalaro ng ating mga kabataan. Ngunit sa panahon ngayon, tila ang pag-aasawa ay ginagawa na ring laro ng karamihan. Ngunit paano kung ang bahay-bahayan ay siyang naging susi sa kahirapan? Dito sa Balintawak Access Lot, nakilala namin si Ate May. 25 taong gulang. Ngunit 14 na taong gulang lamang siya nang ipagbuntis ang kanyang panganay. Ngayon, may 3 na siyang anak. Sina Hana, John Mark at Bia. Walang permanenteng trabaho si Ate May. Ang kanyang asawa na si Kuya MJ ay umi-extra lamang sa pagbabaklas ng mga kalakal. Sa bawat araw, ang hamon ay kung paano mapupuno ang kumakalam na sikmura. Nandito tayo ngayon sa Balintawak Access Lot para bisitahin si Ate May. Nag-uumpisa ang araw ni Ate May sa paggawa ng mga pangkaraniwang gawaing bahay, pati na sa paghahanda ng pagkain na mula sa natirang ulam nila kagabi. Ako si Joanna May de Guzman, kilalang May. 25 years old, may 3 ng anak. Ang tawag po kami dati, batang ina, batang ama. Nang magsimulang magsama ang nooy 14 anyos at 16 anyos na magkasintahan, pareho silang hindi na nakapagtuloy sa pag-aaral. Kaya ang makahanap ng trabaho ay parang suntok sa buwan. Noong una, hindi alam nila mama, ang alam nila, nagkatrabaho lang ako. Kasi sanay nga sila eh. Sanay sila na, ano pa lang ako, 8 pa lang ako nagkatrabaho ako ng palengke. Yung mga nagbibigay sa akin sa palengke, mga inang ko yun, tapos mga naging parang katabi ko sa trabaho, gano'n. Kaya ano, parang, nung nalaman nila nag-stay na ako, parang okay lang sa kanila, di nila, so dito na ako. Gustuhin man ni Ate May na makahanap ng trabaho, nananatili ang kanyang pangamba at alinlangan. Dahil sa kanyang isipan, ang kawalan ng diploma agad ang magiging hadlang. Opo, lalo na kapag yung tawag dito, yung kulang kami sa financial, tapos parang gusto ko maghanap ng trabaho. Kasi iniisip ko kung ano mapasakin ko trabaho, wala naman ako diploma, di ba, parang gano'n. Mahirap. Base na rin sa salaysay ni Ate May, isang beses lang daw siya nakapagpa-prenatal check-up sa loob ng 3 beses na pagbubuntis. Dahil dito, minabuti naming kumonsulta upang mas maunawaan ang epekto at humingi ng payo tungkol sa kanyang kalagayan. Magandang araw, ako si Ami Anyanuevo, isang registered midwife at ako rin po ay family planning counselor dito sa aming clinic. Ang posibleng epekto ng physical at mental na kalusugan ng maagang pagbubuntis ay hindi sila handa maging isang magulang, maaari pa sila magkaroon ng mas mahirap na panganganak at kakulangan sa karunungan sa pag-aalaga ng kanilang sanggol. Malaking tulong ang pag-access ng family planning para mabawasan ang kaso ng teenage pregnancy. Sa pag-access ng family planning, matutulungan natin maging responsable ang mga kabataan upang maiwasan ng hindi inaasang pagbubuntis. Dapat tinuturo na ang family planning pagtungtong ng bata ng edad na 12 dahil nag-uumpisa na sila sa kanilang pagdadalaga at pagbibinata upang maiwasan at maipaliwanag sa kanila ang mga tama at hindi tamang gawin at maiwasan nila ang pagbubuntis na hindi inaasahan. Ayon sa datos na inilabas ng Philippine Statistics Authority, mula taong 2020 hanggang 2023, umakyat ng 58% ang bilang ng mga kaso ng teenage pregnancy sa mga batang babaeng edad 10 hanggang 14 na taong gulang sa Pilipinas. Kadalasan, ugat nito ay abuso at kakulangan sa kaalaman pagdating sa sex education. Madali sa iba ang manghusga, ngunit sa likod ng bawat batang ina, may kwentong di natin agad nakikita. Ano kasi bata pa ako noon, tapos nag-stay po kasi yung mama ko. Tapos, pag ito yung kwento na iiyak ako, sorry. Hindi, okay lang po. Nag-stay po si mama. Tapos yun, naramdaman ko na tulog po kami, minamolestin na. Pero hindi naman po natuloy. Parang natuturo po ako mag-rebelde kasi nagkaroon na ako ng jawa-jawa eh.
Yun nga, siya, nagagawa ko na siya. Parang nagkaroon ako parang naging rebelde na ako, parang nagkakaroon ako ng barkada, gano'n. Kasi dati ano lang naman ako, kahit ano nagtatrabaho ako, trabaho, school, gano'n. Tapos kung ano yung kinikita ko sa trabaho, binibigay ko sila mama, gano'n. Tapos yun, nung naging magjawa kami, tapos gano'n yung nangyari, nagkaroon ng pangalawa. Doon na po ako nag-decide na parang ayoko na sa loob ng bahay. Tapos, nagtanong po si mama. Tapos, hindi po siya naniwala. Doon na po ako sumama kayo. Nasasawa ko. Kagaya ng mga karaniwang ina, umiikot ang araw ni Ate May sa pag-aaruga sa kanyang mga anak. Ngunit matapos ang tanghalian, oras na upang humanap ng paraan para hindi kumalam ang kanyang sikmura sa pagsapit ng hapunan. Nilalakad ni Ate May ang kahabaan ng Balintawak Access Lot hanggang sa palengke ng Libis Camarin upang makakuha ng pang-ulam sa kanyang kaibigan na si Ate Mary Rose. Yung dun po sa ninang nyo, pag pupunta po kayo dun, yung sa bagay sinang, lagi po kayong may nakikinig doon. Opo. Pag pumunta po ako doon, fairness po yun. Meron po kaming ulam. Tapos, saktong pagpunta namin doon, binibigyan niya rin po ako ng pamilya. O, paano niyo po si Ate May? Okay, wala po. Ano lang siya, naging kaibigan ko siya sa palengke. Dati kasi ano yan dun sa may palengke, naging katrabaho ko siya, maliit pa yung mga anak niya. So, nung nagsimula ako magtinda, nung nakita niya ako dito, yun na yung tinutulungan ko na talaga siya Ang tawag. bawat hakbang ni Ate May ay hindi lamang basta paglakad. Ito ay simbolo ng sakripisyo ng isang ina upang maitaguyod ang kanyang pamilya. Dahil ngayon, siya na ang sumisimbolo sa kanilang pag-asa. Sa ganitong sitwasyon, umiikot lang ang kahirapan. Kapag hindi nakapagtapos, mahirap makahanap ng magandang trabaho. Pag walang trabaho, hirap matustusan ang pangangailangan ng pamilya. Ito ang tinatawag na cycle of poverty. Para kay Ate May, hindi madali ang pag-aasawa, lalo na't nangyari ito sa mga panahong kahit siya ay hindi pa handa. Kapalit man ito ay ang hirap na dala, ang mga anak niya ang siyang nagsisilbi niyang lakas at pag-asa. Isa lamang itong patunay na ang mundo ng pag-aasawa ay hindi bahay-bahayan. Ito ay may kaakibat na kasiyahan at hirap na minsan ay hindi natin inaasahan. Ako, si Lemi Lising, at ito, ang Docu-Sisista. Love, Mama.